Praise God. Bilang pasimula, humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoong Diyos. We praise you, we glorify your name, O God. Hallelujah, maraming salamat o dakila naming Amang Diyos sa biyayang pagkakataon na kami po ay muli mong tinipon sa munting silid na ito, Ama, upang muli naming maranasan, matanggap ang mga pagkaing pang-espiritual na ipagkakalob mo sa mga darating na oras, O Panginoong Diyos. Alam mo, O Ama, ang kakayahan ko, Panginoong Diyos, hindi po ako magaling manalita. Kung katulad po ni Moses, O Ama, na siya ay utal-utal din sa nanalita, O Panginoong Diyos, wala po akong alam sabihin maliban na iyong ipagkaloob, O Ama. Tulungan mo ang iyong abang lingkod, maging ang mga kapatid namin, O Lord God, ang lahat ng makakapakinig sa iyong mga banal na salita, tulungan mo ang bawat isa. Ipagkaloob mo ang mapagpakumbabang puso, O Ama, na tumanggap at maging ito man ay correction. O Lord God, ikaw ang magbukas sa bawat isa sa amin. Hindi po ako exempted, O Lord God, bagamat nandito po ako sa likod ng pulpino ito. Itago mo pa rin ako, Uma, sa iyong likuran upang sa ganun ikaw ang may taas. Ang mga salita mo na aming bubuklatin at aming babasahin, ikaw ang magbukas, O Lord God. Sabi nga ng aming kapatid, ikaw ang magbukas sa mga bagay na nasa pagitan ng mga letrang ito, nasa ilalim ng mga letrang ito, O Lord God. Tulungan mo kami, O Panginoong Diyos. Gamitin mo ang bibig na ito na maging daluyan lamang ng iyong mabanal na salita. At Panginoong Diyos, alisin mo ang anumang karunungan na nasa kaisipang ito. At ang karunungan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, ang ilagay mo sa kaisipan ng bawat isa sa amin, O Ama. Upang sa ganun, Panginoong Diyos, sabi mo magkakaroon ng unity of faith, O Lord God, na siyang pinakaasam namin sa huling kapanahon ng ito, sapagkat alam namin, O Ama, na ito ang sakdal mong kalooban, O Panginoong Diyos, na mangyari ang mga bagay na ito. Patayin mo rin ang nasa ng laman na ito, O Panginoong Diyos, ang mga nasa ng mga laman, upang sa ganun ay malaya kang makakilos, O Lord God. Alisin mo ang anumang maruming kaisipan, mga nasa ng puso, O Panginoong Diyos, maituon lamang nawa sa iyo ang aming mga puso at isipan, O Lord God, katulad ng sinabi mo na ialay namin ang aming buong buhay, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong puso, O Lord God, buong lakas sa iyo, O Lord God. Panginoong Diyos, tulungan mo kami na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam namin, O Ama, na ito ang iyong nakakalugod sa iyo. Bigay mo ang mapagpakumbabang puso sa bawat isa sa amin, O Lord God. I-guide mo po ang bawat isa sa amin, O Panginoong Diyos. Maraming salamat, O Ama, at maging ang mga bata na makakapakinig, hindi man nila maintindihan ng lubusan, O Panginoong Diyos. Ipagkaloob mo sa kanila ang pagsunod sa kanilang mga magulang, O Ama. Amen. Sapagkat alam namin walang magulang na naghangad ng makasasama sa kanila. Bigay mo sa kanila ang pagkatakot una sa iyo, O Lord God, at ang paggalang sa kanilang mga magulang, O Panginoong Diyos. Maraming salamat, O Ama. Ito po, Ama, ang aming mga samot. Dalangin sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Buklatin natin ang Bible, mga kapatid, sa John chapter 16. John chapter 16, verse 20 and 21. Sabi sa Tagalog, ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. At kayo nga sa ngayon, 20 mga kapatid, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy, datapwat ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y mangangalumbay, datapwat ang iyong kalumbayan ay magiging kagalakan. At sinabi sa 21, yung nabasa kanina, ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naaalala ang hirap
dahil sa kagalakan, pagkapanganak sa isang tao sa isang libutan. Praise God. Ang Diyos ang magbulay ng kanyang mga banal na salita. Maaari tayong magsiupo mga kapatid. Ang tekstong ito ay tungkol sa panganganak. Alam natin sa ating mga kababaihan, sa mga sister wife natin, sa simula pa lang ng kanilang paglilihi, nararanasan nila yung hirap, sabi nga nila. Tapos, 9 months nilang dadalhin yun, yung bata sa kanilang sinapupunan. Maraming mga time na mahihirapan sila, sa paglilihi pa lang, maaring magdudugo, maaring merong mga maseselan na maglilihi sapagkat sabi nga nila kung minsan merong dapat nakahiga lang. So mahirap ang kalagayan ng isang ina. Pero sa kalagayang ito, inihalin tulad ito ay tipo sa isang iglesia sapagkat ang pangungusap ng ating Diyos, hindi lang ito nakapatungkol doon sa natural. Kausap niya ang kanyang mga alagad tungkol sa kanyang pag-alis. Tapos, isinunod niya, ano ang kinalaman ng babae sa panganganak sa tekstong ito? So, ang title, mga kapatid, galing din sa mensahe ng ating propeta, Birth Pains. Praise God. Alam ng Panginoong Hesus na may mangyayaring kapanganakan sa Kristiyano. Kasi ang isang Kristiyano, kung ititipo natin, gusto ko lang itipo mga kapatid sa natural. Ang aking sangbahayan, matagal silang nalayo sa akin. So, ang aming mga anak, lumayo na hindi nila ako kasama. Ang nanay, alam natin malambot ang puso ng nanay pagdating sa mga anak. Maaaring mapagbigay siya sa mga anak. So, yung standard ng tatay, kung ating titingnan, mas mataas pagdating sa disiplina kumpara doon sa nanay. So, matagal silang nawala. Ngayon, nung dumating sila dito, pagdating sa mga paggalaw, sa mga ugali, merong mga bagay na gusto kong baguhin sa kanila dahil alam kong mali. Ngayon, para sa kanila ito ay isang bagay na napakahirap. Hindi nila ito nakasanayan. Matagal silang nalayo, hindi nila ako nakasama, makakausap ko sila. Pag kinakausap ko pa sila sa telepono, hindi ko sila pinapagalitan. So, hindi nila i-expect yung ganong sitwasyon pagdating na makasama nila ako. So, ang ine-expect nila, magiging masaya lang sila at ipagpapatuloy nila yung kanilang magawa. Ngayon, pagdating sa disiplina, kailangan kong ipatupad yung nararapat na mas maganda para sa kanila. Kaya lang, sa kanilang sariling kaunawaan, hindi yun ang kanilang kinagisnan. So, mayroong paglalaban. Ipaglalaban nila yung gusto nila, nalabag doon sa aking kagustuhan. So, merong mahirap na mangyayari. Merong paglalaban na mangyayari. Ngayon, hanggat hindi nila sinusunod yun, sabi ko nga, hanggat hindi nyo sinusunod ang gusto ko, hindi ko alam sa tamang panalit ng mga kapatid, tatamaan talaga kayo, sabi ko. Kumbaga, mapapalo ko sila. Hanggat sumusuway sila sa akin, mapapalo sila hanggat hindi nila sinusunod yung gusto ko. So, may mga time na malalabag nila, kung minsan talagang maririndi ka rin. So, mapapalo ko sila. May time naman na makakahingi sila ng tawad. So, hindi mo rin sila basta-basta papaluin. So, nakita ko lang mga kapatid kung gaano kahirap yung paglalaban ng kagustuhan ng isang bata doon sa kagustuhan ng isang magulang, lalo na yung tatay. Tayo rin naman, namulat tayo sa sanlibutang ito, hindi natin kilala yung Diyos.
Wala tayong kaalam-alam sa Kanya. Maaring nagkaroon tayo ng idea, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Yun lang. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. So yun ang pinaka parang normal na pagkakilala natin sa Diyos, na mahal ng Diyos ang sanlibutan at ililigtas ka niya kung magiging mabait ka lang. Pero yung kabait ang gusto mo, ayon sa kagustuhan ng sarili mo. Hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. So, ngayon, nung ipanganak tayo dito sa mundo, ginawa natin ang lahat ng gusto natin. Ang ugali natin na naging kaugali ng makasanlibutan ng tao. Na-i-adapt natin ng husto sa sanlibutan yung pag-uugali natin. So dumating yung time na tatawagin tayo ng Diyos. Darating na yung time na i-apply na ng Diyos yung standard niya para sa atin upang sa ganon, makamit natin yung kanyang mga pangako. Kaya lang, merong paglalaban. Matinding paglalaban ang mangyayari. Maglalaban ang laman at ang espiritu. Sabi ng Bible, for the flesh is willing. For the flesh is weak, but the spirit is willing. So, kailangan manaig pa rin yung espiritu. Kaya lang mga kapatid, mahirap. Sabi, kailangan may panganganak na mangyayari. Sa panganganak, merong kahirapan. Nalulumbay, sabi nga ng binasa natin. Merong kalumbayan na mangyayari. Sa mga babae, sabi nila, pag nanganganak ang isang babae, ang isang paa niya nandun na sa hukay. So, hindi ito isang birong bagay na kailangan mong magkaroon ng denial sa kinamulatan mong mga bagay. Mga pag-uugali, maging sa mga kasama mo, maging sa loob ng kamag-anakan mo, maaaring may mangyayaring ganon. Pero ano nga ba yung pinakamahalaga? Ano ang kahalagaan ng pagkakaroon ng birth pain? Sabi ng ating propeta, the natural types the spiritual. So, sa panganganak ng isang babae, merong mga signs silang tinitingnan pag naghilab yung tiyan. Pag naghihilab, parang sa mga doktor, tinitingnan nila yung oras. Hindi ko kabisado pagdating sa mga tao. Pero, alam ko, parang halos parehas. Kasi mga kapatid, hindi ako nag-alaga ng mga tao, pero nag-alaga ako ng mga hayop. Sa nabasa ko, halos ganun yung proseso. Kasi pag nagkaroon ng paghilab yung isang hayop na aming inaalagaan, titingnan mo yung gap ng pagsasakit ng kanyang, yung pinapakita niyang symptoms ng pagsasakit niyang tiyan. So papalapit yun, ganun din daw sa tao, sabi dun sa nabasa ko. So papalapit yun. Hanggang sa dumating yung pinaka-time na manganganak na siya, merong unang sign, magkakaroon ng puputok yung panubigan. Lalabas yung tubig. Kung hindi mo kabisado, maaaring isipin mong umiihi lang siya. Pero that is the first sign, puputok yung panubigan. Pagkaputok ng panubigan, hindi mo na pwedeng iwan yan. Kailangan bantayan mo yan. Kung ang paghihintay mo abutin ng 12 oras, 24 oras, hindi pwedeng iwan yan. Kasi anytime, pwedeng lumabas yung dugo. Pag lumabas na yung dugo, susunod na dyan yung buhay. So, ang tao rin naman, meron ding kapanganakan na mangyayari sa isang Kristiyano. Kailangan by water. In the time of Noah. In time of Moses, when they are in the Red Sea, sabi ng mensahero nung dumaan sila dun sa Red Sea, that is the baptism of water for Israel. So sa ating time, merong kapanganakan din sa tubig. Kailangan ipanganak tayo. Ang proseso kasi ng Diyos, meron siyang standard. Hindi ito lalaktaw doon sa una, pupunta ka agad doon sa uli. Sabi nga ng matatanda, hindi ka makakaakyat sa hagdan kung hindi ka aapak doon sa unang baitang, pangalawa, pangatlo, pang-apat. So, kailangan sunod-sunod. Pagdating doon, merong kapanganakan
sa dugo. Kailangan maibubo yung dugo upang matakpan yung mga kasalanan. At pag hindi ka napatakan ng dugo, hindi rin darating sa iyo yung Espiritu Santo. Kasi yung dugo ang maglilinis sa iyo at doon din dadapo ang Espiritu Santo. Ngayon mga kapatid, kung ating titingnan ang pag-uugali ng mga Kristiyano, nasaan yung birth pain na sinasabi? Ang sabi ng ating mensahero, pagdating sa birth pain, ang ipapanganak ang aalisin, ito ay pag-alis sa isang bagay. Amen. Na hindi sa kalooban ng Diyos. Asan yung birth pain na mararanasan ng isang Kristiyano? Asan yung paghahari na hinihintay ng Diyos sa isang tao na kailangang pagharian niya? Kung matatandaan natin yung nakaraang message, kailangan may matanggal upang sa natanggalan na yun papalitan ng Diyos. Amen. Ano ba yung tatanggalin? Yung tama ba ang tatanggalin o yung mali? Sa isang Kristiyano, ang tinatanggal yung mali. That's true. Amen. Pag ang tama ang tinatanggal, magtanong kayo. Kasi hindi sa Diyos yung nagtatanggal ng tama. Amen. Ang laging nagtatanggal ng tama, yung adversary ng Diyos, yung diablo. Ganun ang ginagawa niya sa salita ng Diyos. Tinatanggal niya yung tama, tinatakpan niya yung tama, pinapalitan niya yung tama. Kinalalabas niyang tama yung mali. So, kailangan sa isang tao magkaroon ng pagtanggal. Kailangan magkaroon ng birth pain bawat isa sa atin. Kung sa buong iglesia ay magkakaroon ng birth pain sa isang babae, na itinipo sa isang babae, nung nangusap ang Panginoong Hesus na ito ay isang babae sa buong iglesia, hindi ibig sabihin na tao yung tatanggalin mo. Ibig sabihin, ang bawat isa, ang bawat part ng iglesia ay magkakaroon ng kanya-kanyang birth pain sa kanilang sarili. Kasi kung ikaw ay parte ng iglesia, katulad ka ng isang bato nung buuin ng templo sa Israel. Katulad ka ng isang bato na ang unang hugis mo, tatsulok o kaya bilog, hindi mo pwedeng basta-basta ipatong yung bilog na bato doon sa mga parehaba, mga square, mga rectangle na bato. Iikot ito, mabulay. Maring matumba. So ano ang kailangan gawin? Kailangan iporma siya doon sa tamang forma ng isang bubuing building o structure. So kung ikaw ay kung ang gusto ng Diyos ay gawin kang square at ang hugis mo sa ngayon ay bilog, kailangan magkakaroon ng pagtapyas. Ngayon, sa pagtatapyas ng Diyos, hindi ka naman niya basta-basta pwedeng tapyasan. Kailangan may pahintulot ang tao, mga kapatid. Tingnan nyo sa Revelation. Kumakatok siya, hindi niya pinanghimasukan ang iglesia, hindi niya pinanghimasukan ang tao. Kaya niyang gawin yun eh. Kaya niyang gawing robot ang tao. Pero sa kaluluwalhati niya, walang pakinabang yun. At saka walang overcoming na mangyayari sa isang tao kung basta na lang niyang gagawin. O sige, ikaw Arvin, gagawin kitang square. Sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka. Wala kang magagawa doon. Pero kung ikaw ang mamimili ngayon, isasubmit mo yung sarili mo sa Diyos, magiging malaya yung Diyos na alisin ang anumang karumihan para sa iyo, sa iyong sarili, mas maluluwalhati yung Diyos. Napansin ko lang mga kapatid, ang pag-aayos ng Diyos sa ngayon. Una, nung bago ko rito, ang kanyang mga salita, hinihimay-himay niya ng pagdating sa mga katuruan. Mga katuruan. Umangat yung katuruan mula nung dumating ako. Nakita ko yung talagang pag-angat mga kapatid. Mga doktrina, mga katuruan, mga kaunawaan, unang-una ang Godhead, at sa mga ibang misteryo ng Diyos. Talagang nilinaw niya. Pero napansin ko sa mga nagdaang linggo, personal ang inaayos sa atin ng Diyos. Amen. Hindi na yung mga matataas na revelation. Kasi maaring meron pang gustong ihayag ang Diyos na napakataas na revelation. Pero paano niya maihahayag yun kung yung ating sarili hindi sumasabay sa pag-angat ng kapahayagan? Kailangan magkasabay ito. Amen.
Kasi kailangan may ready yung matatanggap. Kailangan may prepare siya for service. Hindi niya pwedeng kargahan katulad ng isang baso. Pinulot mo lang doon sa maruming kanal. Gusto mong uminom doon sa nakita mong water dispenser. Kukunin mo ba yung baso tapos kakargahan mo agad iinumin? Hindi. Kailangan magkaroon ng paglilinis. Kailangan magkaroon ng birth pain. Kailangan tanggalin mo, hugasan mo. Tapos, yung pagkuha mo, that shows justification, sabi ng ating mensahero. You ginustify mo siya, tinanggal mo siya doon sa maruming kanal o anumang lugar. Hinugasan mo, sinanctify mo siya. And when it was sanctified, when we are sanctified, we are set aside for service. We are ready for service. Pwede na tayong gamitin inuman. Pwede mo lang kargahan ng tubig para inuman mo yung baso. Pero hindi mo kaagad kakargahan pag marumi pa yung baso. Hindi ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Prepare niya tayo. Perfection ang requirements ng Diyos, sabi na naman kanina ng ating mga kapatid. Hinahandaya tayo ng Diyos for perfection. Ang purpose, para makalakip ang bawat isa sa pag-agaw. Ngayon, pagdating sa perfection, kailangan, ang perfect mga kapatid, hindi mo pwedeng isabing na 99.99. Zero. Kailangan mag-zero siya. Kailangan walang makikitang dungis, without spot, without wrinkle, and without blemish, sabi ng Bible. So, hindi niya sinabing kahit may konting diferensya. Wala. Without, totally zero. Kaya ang panalangin ni Paul, sabi niya, na kung maaari, sinabi niyang mamamatay siya araw-araw. Kailangan may mamatay araw-araw. Kasi yun yung mga hindi kalooban ng Diyos na kanyang mga nagagawa o nasa kanyang pansarili. Kailangan mamatay yung nasa natin sa sanlibutan. Kailangan mamatay yung kagustuhan ng ating mga pansarili. Kailangan mamatay yung mga yung praise God. Yung pakikipag-compromise natin sa salita ng Diyos. Kailangan mawala yung mga ganong bagay. Ano ang magiging katuwaan ng Diyos kung may compromising sa kanyang salita? Napakaganda ng mga patutuo kanina. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, mga kapatid, kung nagtratrust ka sa Diyos, sabi ng ating kapatid kanina, ginawa niya yung sarili niyang kakayahan. Ang tao, ganun lagi ang kaisipan ng tao. Ako rin naman mga kapatid, may mga ganung sitwasyon. But praise God, nakikita mo yung pagkakapareha ng mga pangyayari at nakikita mo yung kung paanong pagganap ng Diyos. Kung paanong nangyari dun sa ating kapatid, nangyayari din sa akin mga kapatid. Pinapakita lang ng Diyos na kailangang alisin mo lagi. Kailangang tanggalin mo yan. Kailangang aminin mo na wala kang alam. Kung minsan may mga katanungan, on the spot na katanungan sa amin, kasi yung mga biyahe namin kung minsan, paikot-ikot, kasi dapat ang biyahe mo, kung tatlo yung tatakbuhan mong area, kailangan makuha mo yung pagkakasunod-sunod ng lugar para hindi maubos yung oras at pabalik-balik, hindi mainip yung pasahero. Kung minsan may mga biglaan na mga pupuntahan na po pwede mo nang daanan sa area na yon. So ginagaya ko yung ugali ng ating kapatid na sabi niya, huwag kang kaagad magsasalita, huwag kang kaagad pupunta. Pag may tinanong sa'yo, relax ka lang. Una ang Diyos, talaga mga kapatid. Pag may tinanong, hindi ka agad ako sumasagot. Iniisip siguro nila, pero hindi ko talaga alam eh. Kung minsan kasi biglaan. So sabi ko, Panginoon, paano kaya ito? Lili ko muna ako sa kanan. Kung minsan mga kapatid, may mga pangyayaring ganun. Ang Diyos ang nag-guide talaga. Hindi mo na mamalayan
Habang nag-iisip kang nagdadrive, nalingon mo, nandyan na pala yung sinasabi niyang pupuntahan mo. Sumari, kung minsan sasabi niya, oh, very good, sabi ko. No, it's not me, sabi ko. Kasi iniisip nila, alam mo kaagad. Pero sa iyo, alam mo na hindi mo alam. Pero kailangan alisin mo kasi yung sarili mong kaisipan na sasabihin mo, alam ko yan. Ah, ganun ba? Alam ko yan. Alam ko yung area na yan. Kasi kung minsan mga kapatid, nakaka-experience tayo na sasabihin mo, alam ko, doon sa ganito yan, pagpunta mo, ba't wala? Kasi nag-rely ka doon sa sarili mong memorya, sarili mong karunungan, pero hindi ganun ang gusto ng Diyos. Ngayon, ginigising ng Diyos ang mga iglesia, mga kapatid. Gusto niya magkaroon ng kapanganakan ang mga iglesia. Kaya lang, sabi ng ating kapatid, the church world today, sabi niya, ang ugali ng mga iglesia ngayon, mahirap nilang tanggapin yung salita ng Diyos. Kasi natatakpan ito ng mga titles, sabi niya. Unang-una, yung pagiging priest, pagiging pastor, pagiging deacons, pagiging trustee, pagiging mataas ang posisyon sa iglesia. Ito ang nagiging hadlang, sabi niya, kaya hindi sila makapanganak. Hindi nila mabitawan yung posisyon para tanggapin yung isang napakasimpleng bagay. Ano yung simple? Sa atin, praise God. God reveals Himself in simplicity para sa atin. Mahirap ba yung sundin yung sinabi niya na repent and be baptized every one of you for the remission of your sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Kailangan mabautismuhan kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, sabi niya. Repent every one of you and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Mahirap ba yun? Sabi na ating kapatid. Hindi yun mahirap, mga kapatid. Hindi yun mahirap. Magaan. Magaan yung pinagagawa ng Diyos. Pero ang ginawa ng tao, pinabibigat nila. Sabi nga ng exhortation kanina, isang magaan na bagay yung ballpen. Pero habang pinatatagal mo, bumibigat at ikaw yung nahihirapan, sumasakit yung mga kasukusuhan. Yung magaan na bagay na yun, parang mabigat na para sa iyo. Kasi unang-una, sinimulan nating hinawakan nung hindi tayo mananampalataya. Hawak na natin yun. So magaan pa lang noon, magaan pa lang. Hanggang sa, nung tumagal, ayaw mo na rin bitawan. Anong nangyari? Na-immune yung kamay mo sa paghawak ng doktrina na yun. Yung mga pastor, pinanghawakan nila. Bakit? Merong compromising, mga kapatid. Kung aalis sila doon sa katuruan na yun, meron silang maiiwan. At yun ang kinatatakutan nila. Sabi ng ating mensahero, huwag kayong matakot na iwan yan. Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things. Bakit kaya nabanggit ka agad ng propeta yun? Sabi niya, huwag kayong matakot na iwan. But seek ye first, sabi niya. Pagdating sa baba, mga kapatid, sinabi niya, pinatutungkulan niya yung mga tinatanggap nila. Ayaw nilang iwan kasi meron silang tinatanggap. Regular na yun eh. Hindi na yun bumababa, maaring sinasabi nila, maaring tataas pa yun. Pero sa mga regular members nila, nandun na. Nakaset na yung halaga na yun. Napakahirap iwan ng tao. Napakahirap iwan ng tao. Unang-una ang pinansyal, mga kapatid. Ang pera. Yan ang isang kinababagsakan ng mga manggagawa. Hindi nila maiwan yung pera. Pero ang pinili ng Diyos, gaano man ito nasa kaloob-looban man ng mga denominasyon, nung kumatok ang Panginoong Hesus, narinig niya yung napakahinang katok. Lumabas siya, katulad ng isang lili. Katulad ng isang lili doon sa maruming mga putikan. Sabi ng ating mensahero, yung binhi ng lili na yun, nandoon sa pinakamalalim na lugar. Nandoon sa ilalim ng putik na yun. At sa ibabaw ng putik, maaaring may mga palaka, may mga insekto na lumulutang.
At sa nakahalo sa putik na yun, mga plastic, mga mababahong bagay. Pero yung lili na yun, nandun sa loob. Ngayon yung lili na yun, gusto niyang lumabas. Pagdadaanan niya lahat, kung may mga kahoy man siyang madadaanan doon sa, kung ganyan man kakapal yung putik, may mga kahoy na nakabinbin dyan, may mga damo, may mga dahon, may mga plastic, may mga lata. Dadaanan niya lahat yun. Pagsisikapan niyang lumabas, magkakaroon ng birth pain, pakikipaglaban, para makalabas siya doon sa putikan na yun. Alam niyo kung ano ang inaasam ng lili? Inaasam lang niyang makita yung sinag ng araw. Sinusundan niya, alam niya, meron. Paglampas niya doon sa pinakaibabaw ng putikan na yun, alam niya, makikita niya yung liwanag ng araw. At pag nakita niya yung liwanag ng araw, alam niya, bubusilak yung kanyang kagandahan. Lalabas ang kanyang kagandahan at yung bango lalabas sa kanya. Bagamat gaano mang kakapal yung putikan na yun. So, ang pagsisikap ng lili talagang meron siyang fervent na pagsisikap. Hindi normal na kung lalanguyin niya, hindi normal na paglangoy. Kung itutulak niya, hindi normal na pagtutulak ang kanyang gagawin. Ipakikipaglaban niya. Alam niya, yung liwanag na makikita niya, yun ang magpapalabas sa tunay niyang kagandahan, sa tunay niyang kalagayan. Yun ang magbubukas sa kanyang tunay na busilak sa isang lili. Ang isang Kristiyano dapat ganun ang maging ugali, katulad ng isang lili. Kung nasa putikan man tayo, kung nasa madilim man tayong kalagayan ng iglesia, hindi dapat tayo maapektuhan. Ang laging nasa isipan, katulad ng prayer natin every 8:30, bakit tayo nagkakaroon ng ganong conviction na magkaroon ng panalangin? Kasi nakita natin kung paano nagkaroon ng pagkakaisa doon sa mga nauna sa atin, sa Israel, doon sa upper room. Dininig ng Diyos yung kanilang panalangin nung nagkaroon sila ng pagkakaisa. At iisa ang kanilang hinihiling. At ang iglesia ngayon, isa rin ang hinihiling. Maaring hindi natin kasama sa lugar na ito, maaring nasa ibang bansa, pero naniniwala ko, kung dala-dala nila ang aral ni Kristo, at kung nasa kanila ang kaisipan ni Kristo, ganun din ang ginagawa nila sa panahon natin, sa oras natin, sa mga ginagawa natin. At ang pagpapayag ng Diyos, ganun din. Kasi hindi gagawin ng Diyos na yung una niyang iaangat dito, pagkatapos na inangat dito, pupunta siya sa ibang lugar, tapos magsisimula siya ulit doon. Hindi. Sabay-sabay yan. So, kailangan ang isang Kristiyano, meron silang isang paghibik, isang pakikipaglaban. Unang-una sa sarili. Silang paglabanan natin ang kagustuhan ng ating mga sarili, mga kapatid. Hindi natin kayang pagtagumpayan ang mga nasa paligid natin kung unang-una ang sarili natin hindi natin mapagtatagumpayan. Ang isang Kristiyano, kailangan pagdaanan din niya. Marami siyang pagdadaanan. Pagdadaanan mo, yung kagustuhan mo, personal. That's right, that's true. Maaring kung minsan, yung katabi mo sa higaan, mga kamag-anakan mo, kaibigan mo, kasalamuhan mo sa trabaho, marami kang pagdadaanan na kailangang mapagtagumpayan. Katulad ng isang lili. Pero iisa lang din ang inaasam ng isang pinili ng Diyos. At hinirang ng Diyos sa huling kapanahonan ito. Gusto rin niyang makita yung nag-iisang liwanag. Isang liwanag na dulot ng nag-iisang anak ng Diyos. Kung paano lumitaw yung lili doon sa liwanag ng sun, S-U-N, ganon din gustong lumabas ng mga hinirang ng Diyos sa liwanag ng kanyang buktong na anak, the S-O-N. It's the Lord Jesus Christ. Pag nagliwanag yung liwanag ng buktong na anak sa iglesia, lalabas din. Magkakaroon ng paghahari ang Diyos sa atin. Sabi ng message last week, kailangang pagharian tayo ng Diyos. Kailangang mapagharian natin yung sarili natin para ipagkatiwala ng Diyos yung paghahari. Paano mo panghahawakan yung sangbahayan mo kung yung sarili mo hindi mo mapanghawakan? Amen. That's right. Nagpapasalamat ako sa Diyos yung patotoo nga ng aking sister wife. Tunay mga kapatid, naging karanasan ko na nasanay tayo na
na parang normal lang na hindi kagad kasi kami nagsama nung kami nag-asawa. So parang normal yung pamumuhay na parang kung minsan nga binibiro parang magnobyo at magnobya lang. Pero hindi pala ganun ang gusto ng Diyos. Kailangan magkaroon ng birth pain, kailangan i-give up mo yung pagiging childish mo, kailangan umangat ka naman. That's right. Amen. Kung dati gatas ang ininom mo, kailangan kumain ka na ng matitigas na karne. Kailangan kumain ka na ng mais. Amen. Hindi na puro laging gatas. Iniiwan ko ang pagkabata, sabi ni Paul. So tayo, kung tinuturuan tayo, hindi tayo mananatiling parang mga bata. Bagamat itinipo tayo ng Diyos sa pagiging isang bata, upang maturuan tayo mga kapatid. Kailan, sabi ko nga sa aking mga anak, kailan ko pa sila tuturuan? Pag hindi ko na sila mahawakan, pag kaya na nilang lumaban, pag hindi ko na sila mapalo, tuturuan ko sila hanggat kaya kong panghawakan. Sa ngayon, tuturuan ko sila. Hindi ko sila hihintayin na maging palalo at saka ko sila tuturuan pag nasa kasing laki ko na o baka mas malaki pa sa akin. Baka hindi na sa pagtuturo mauuwi. So hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ginawa tayong mga bata. Kasi yung bata madaling maturuan. Amen. Amen. Si Sammy, si Gabe, sila yung pinakabata. Si Chloe, Sister Chloe, si Baby Mon, sila yung mga pinakabata. Ikumpara nyo, magturo kayo ng ibang mas malalaki sa kanila. Ikumpara nyo yung pagtanggap nila doon sa pagturo nyo sa isang malaki. Kung minsan mas mahirap turuan yung malaki. Sa nagiging karanasan natin, mahirap pagsabihan yung matanda, mga kapatid. That's true. Madaling pagsabihan yung bata, mahirap yung matanda. Lumalaban na yung matanda. Kaya binalik tayo ng Diyos sa pagkabata. Amen. Ginawa niya tayong mga babes para maging submissive lagi. Ano ang magagawa natin? Sige, pag hindi mo inubos yung pagkain mo, hindi kita bibilhan ng ganitong laruan. Pag hindi ka sumunod sa akin, hindi mo makakamtan yung mga pangako ko sa salita ng Diyos. Ganun ang gusto ng Diyos. That's right. Amen. Hindi naman niya tayo tinatakot eh. Gusto niya kasing ibigay yung pangako niya. Sa ating mga anak, sabi ko, sige, pag naging mabait ka, pag ginawa mo ito, sige, bibilhan kita ng ganito. Mga kapatid, pag ginawa niyo yung pinagagawa ko, mahihiya akong hindi gawin yung sinabi ko. Sabi ng aking sister, saka na. Sabi niya, total, hindi pa naman nila, parang, i-delay mo na lang, sabi. Sabi ko, hindi pwede. Binanggit ko yun sa kanya. Sinabi ko na yun. Nangako ako, ginawa niya yung sinabi ko, kailangan tuparin ko rin yung sinabi ko sa kanya. Ang Diyos ganun. Gawin mo yung sinabi ng Diyos, mga kapatid, hindi lang iisa yung pangako ng Diyos, ang daming binibigay ng Diyos sa atin. Amen. Yung kapanatagan na lang. Sabi ko nga, yung kapanatagan lang, okay na ako. Pero hindi tumigil ang Diyos doon eh. Nung si Solomon humingi siya ng karunungan, hindi lang yung karunungan yung ibinigay ng Diyos. Amen. Katanyagan, kayamanan, ibinigay ng Diyos sa kanya. Kasi alam ng Diyos, kaya niyang pamahalaan. Kaya na niyang panghawakan. Nandun yung karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya lang hindi naman natin, sa pagganap sa kanyang mabanal na salita, hindi sa ating sariling kagustuhan, mga kapatid. Ito ay ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Naalala ko, mga kapatid, yung isang kasi doon sa farm noon, may mga malalaki kaming incubator ng mga manok, mga pinagpapapisahan ng mga itlog. So, every 21 days, so ang ginawa ko, every 4 days, magkakarga ako. Kasi yung 3 days, maaring hindi pa mapisa yung iba. So, every 4 days, magkakarga ka para tuwing magtatanggal ka, magkakarga ka. So, nagro-rotate yun. Tuloy-tuloy yung ikot ng paglalabas mo ng manok ng mga sisiw. So, araw-araw, every 4 days, naglalabas ka rin. Mga kapatid, sa mga sisiw, tingnan nyo kung paano binigyan ng karunungan ng Diyos ang isang sisiw upang mapaglabanan niya yung tigas o yung kanyang kalagayan na nandun siya sa loob ng isang shell.
Ang mga tao na nasa loob ng isang shell eh. Nakakulong sila sa mga denominasyon. Pero ang Diyos, hindi siya nagkulang doon sa isang sisiw na nasa loob ng shell. Binigyan siya ng karunungan at kakayahan na basagin yung kanyang sariling shell. Nung bata ako, ang iniisip ko, ang nagbabasag doon sa shell, yung nanay ng isang inahin, ng isang manok, ng isang sisiw. Ang iniisip ko, yung inahin ang magbabasag eh. Pero doon sa naranasan ko mga kapatid, yung sisiw mismo ang magbabasag doon sa kanyang sariling shell. Walang gagalaw. At yung pagbabasag niya, perfect na paikot yun. Hindi yung isang kanto lang tapos ipipilit niyang ilabas. Paikot yung pagbabasag niya. So, mahahati talaga yung shell. Ngayon, sino ang nagbigay ng kakayahan doon sa sisiw? Ang liit ng itlog. Kung i-x-ray mo yung itlog, ito ang ulo ng sisiw, paganyan siya. Andito yung ulo, andito yung tuka. Paano niya mababasag ng paikot yung itlog? Sino ang nagbigay ng karunungan doon? Yung Diyos ang nagbigay ng karunungan upang makalabas ang tao. Kaya lang yung karunungan na yun, winala ng tao. Nawala yung instinct. Nawala yung senses ng tao. Gustong ibalik ngayon ng Diyos yun. Kaya lang nagiging matigas yung tao. Kanino lang niya na ibabalik? Doon sa mga nagbubukas sa Kanya. Ngayon, subukan mong pilitin yung isang tao na ilabas sa denominasyon. Walang mangyayari, mga kapatid. Kahit nakalad ka rin natin yung mga kamag-anak natin at ilagay natin dito, makinig ka dyan. Umupo ka dyan. Magpabautismo ka. Mag-communion ka. Pag-aralan mo yan. Kahit na anong gawin mo, kung hindi siya sumuko sa Diyos, hindi binigay ng Diyos sa kanyang kaunawaan, kung hindi tinanggal ng Diyos yung takip sa kanyang mga mata, walang mangyayari sa tao. Ang isang sisiw, pag tinulungan mo siya doon sa paglabas niya sa kanyang sariling shell, kung unang lumabas yung kanyang ulo at nabaluktot, baluktot na yun hanggang paglaki niya at hindi siya mabubuhay ng matagal. Pag unang lumabas yung kanyang paa at pinilit mo, mapipilipit yung kanyang, madedeform siya. At pag na-deform siya, hindi na siya lalaki. Mamamatay yan. Araw lang mamamatay yan. Kasi sinubukan ko mga kapatid. Hindi isa, dalawa, hindi tatlo. Talagang sinubukan ko silang tulungan. Pag nakita kong nagbiyak ng 3 butas at hindi pa rin siya lumalabas, tapos aalisin ko yan na yung karamihan, pagkasama siya doon sa grupo, kung minsan naiinip ako, gusto ko biyakin ko na rin. Lumalabas naman. Kaya lang nakabaluktot pa siya. Hanggang sa mamatay na lang siya nakabaluktot. Hindi mo siya pwedeng ilabas ng ayon sa iyong sarili. Kailangan hintayin mo yung Diyos ang maglalabas sa kanya. Hindi tayo pwedeng basta mamilit. Kaya nga sabi natin, hindi tayo namimilit. Ang sabi ng Panginoong Hesus, wala siyang iwinala doon sa mga inilagay sa kanyang palad. So hindi rin ang Panginoong Hesus ang kumuha. Ang Ama ang naglagay sa Panginoong Hesus. Nagbigay sa Panginoong Hesus. Nasa tao na lang kung aalis siya doon sa kamay ng Panginoong Hesus. Pero ang pinili ng Diyos, mananatili yan. Kahit natadyakan mong palabas yan, babalik yan. Hallelujah. Ano kayang pananalita ni Elijah kay Elisha? Iwan mo na ako. Layuan mo ako. Huwag kang susunod sa akin. Ganun kaya? Palagay ko may force yun. Alam natin ang attitude ni Elijah. Hindi siya simpleng manalita. Naging warrior siya. Naging yung pananalita niya doon sa showdown, hindi malamyang pananalita yung mga ganun. Maari sa mga kapatid, parang si Peter, may aggressiveness. So nung sinasabihan niya si Elisha na iwan na siya, hindi yung iwan mo na ako. Hindi ganun yun. Pero alam ni Elisha yung sinusundan niya, kahit na itaboy pa siya ni Elijah, susunod pa rin si Elisha. Alam niya kasi, na doon sa pupuntahan nila, makikita rin niya yung liwanag na nakita ni Elijah.
makukuha din niya yung hinihiling niya na liwanag kay Elijah. So, huwag nating pipilitin ang ating mga sarili na maaaring meron tayong gustong hikayatin. Maliban, mga kapatid, sa nakita kong example, yung sangbahayan, may kakayahan kayong pilitin ang mga sangbahayan ninyo. Huwag kayong matatakot. Sabi ko sa aking sister wife, hindi kita kayang iligtas, sabi ko. Kung ayaw mo kong sindin, hindi kita kayang iligtas. Pero kung susunod ka, sabi ko, hindi rin ako ang magliligtas sa'yo. Ang Diyos din ang magliligtas. Dalawa kasi yung binigay na sign. Huwag nawang mangyari sa atin yung isang sign. Ang gusto natin mangyari yung unang sign eh. Yung pumasok sa daong yun ang gusto nating mangyari sa ating mga sangbahayan. Huwag natin pangarapin yung pangalawang sign kasi may maiiwan. Pagsikapan natin, isama natin. Kung kailangan mong kaladkarin mo. Bahagi mo yan eh. Si Eva, bahagi ni Adam. So hindi niya iniwan si Ebang nakalupasay. Galing siya sa tadyang ni Adan. So anong ginawa ni Adan? Dinamayan niya si Eva. Niligtas niya. Binigyan niya yung binhi para hindi siya patayin ng Diyos. Pwede siyang patayin ng Diyos pero sinamahan siya ni Adan. Bahagi siya ni Adan. Flesh of my flesh, bone of my bone, sabi niya. Mag-asawa sila. So sa mga asawa, huwag niyo namang hintayin kaladkarin pa kayo. Mga kapatid, Amen. Kung ang tatay na mamalo ng anak na hindi sumusunod, ang Diyos na mamalo rin sa kanyang mga hindi sumusunod sa kanya. Okay kung palo lang, huwag niyo hintayin balian na. Katulad ng isang tupa na kailangan balian pa ng paa. Yun ang mga pagtitipo, mga kapatid. At ito ay hindi mga pananakot. Isang bagay na kung saan dapat magkaroon tayo ng pagsunod. Hindi naman tayo sumusunod sa mga asawa nating mga lalaki dahil sa gusto nila eh. Dahil ba sa lalaki ka, ikaw yung tatay, ikaw yung kailangan masunod? Hindi doon ang pagsunod. Follow me as I follow Christ, sabi ni Paul. Kung sumusunod siya, sumunod ka. Kung ayon sa salita ng Diyos. Pero kung hindi ayon sa salita ng Diyos, pwede mong iwan, mga kapatid. Pwede niyong iwan. Kung hindi sumusunod sa salita ng Diyos, sumbong niyo rin sa Diyos. At kung pinili yan ng Diyos, aayusin din ng Diyos. Praise God. Ang isang hamog, sabi ng ating mansahero, ito ay lumalabas sa gabi. Ang pinakamadilim na oras ng gabi, mga kapatid, mga bandang alas 3, alas 2, yun ang pinakamadilim na talaga. At doon lumalabas yung hamog. Magsisimulang lumabas yung hamog. So ang hamog, ito ay nagdidilig doon sa lupa nung time ni Noah. So ang hamog, pag ito ay dumadapo kahit saan, sa mga damuhan, sa mga halaman, sa anumang bagay na mapapatakan. Pagdating ng araw, ng umaga, pag sumikat yung araw, pag nagsimulang sumikat, makikita mo kumikintab-kintab pa yung hamog. Kung nasa bukid ka, ang magandang tignan. Pag nasa bukid ka, yung hamog, lalo na pag hindi pa namunga yung mga palay, yung green na green pa lang, tapos may hamog, napakagandang tignan. Kumikinang. Pero pag nagsimula ng uminit yung araw, pag lumiwanag na ng husto yung araw, pag lumiwanag na ang Panginoong Hesus, ang kalwalhatian ng Panginoong Hesus, umaangat yung hamog. Ang iglesia aangat din. Pag nasilayan na siya ng araw, ang liwanag ng Panginoong Hesus. Pag lumiwanag sa alapaap, pag nakita natin sa alapaap ang ating Panginoong Hesus, kung tayo ay isang hamog, aangat ulit tayo. Babalik ulit tayo doon sa original. Galing ang hamog sa taas, bumaba sa gitna ng kadiliman. Pero pagdating ng umaga, pagsikat ng araw, babalik na rin siya doon sa kanyang original. Doon tayo binabalik ngayon ng Diyos doon sa original state na kung saan dapat walang kamatayan, walang karamdaman, walang paghihiwalay, walang pag-iyak.
walang panghihina, walang mga arthritis, mga cholesterol, mga sakit sa puso. Wala yan. Doon tayo gustong ibalik ng Diyos. Kaya lang hindi tayo may babalik ng Diyos kung hindi naman natin gagamitin yung binigay niyang mga pangako sa atin. Yun kasi ang magmo-motivate sa tao na ikaw ay pinili ng Diyos at lalo kang magsisikap. Alam niyo mga kapatid, una ang Diyos. Yung sakit ng ngipin, hindi birong sakit ito. Pag hindi mo tinanggal yung ngipin, hindi maalis yung sakit nito. Pero salamat sa Diyos mga kapatid. Pag pinagaling yan ng Diyos, hindi mo man tanggalin, mawawala yung sakit niya. Naalala ko lang mga kapatid, kasi naranasan ko yung sumakit ng ngipin nung high school ako. Buwan lang, papapastahan mo siya, o pagagamot mo siya, buwan lang, linggo lang, babalik ulit. Hanggang sa hindi mo bunutin yung ngipin, hindi maalis yung sakit. Naalala ko mga kapatid, 3 years ago, tandang-tanda ko yung sakit ng ngipin na ito. Sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko, ilang araw ako sumasakit yung ngipin ko. Hindi patid-patid. Hindi rin ako makapagpagamot kasi hindi pa kami sumasahod. So wala rin akong pera. Ngayon, nung time na dumating yung sahod namin, nandito ako sa Doha, may nadaanan akong dental mga kapatid. Hawak ko yung sahod ko, may pera na ako. May pabubunot ko na talaga. Pero alam nyo, nang hinayang ako doon sa pera, sabi ko, ang hirap-hirap ng pera, ipamimigay ko lang sa mga doktor na ito, sabi ko. Ang hirap magtrabaho sa disyerto, ipamimigay ko lang sa mga ito. Alam niyo mga kapatid, hiniling ko yung kagamutan sa Diyos, imbes na ibigay ko yung pera, madali yun eh. Minuto lang, tanggal yung ngipin, wala na yung sakit ng ngipin. Pero hiniling ko sa Diyos nang hinayang ako, Panginoon, ang hirap kitain yung pera, ibibigay ko lang sa mga doktor, sabi ko. Pagalingin mo yung sakit ng ngipin ko. Una ang Diyos mga kapatid, hanggang ngayon, hindi sumakit yung ngipin na yun. At hindi ko rin siya pinabunot. Nandun pa rin. Sabi ko, kung hindi ang Diyos ang nagpagaling, kinabukasan sumakit ulit. After 1 week, sumakit ulit dapat. After 1 month, sumakit ulit dapat. Pero sabi ko, taon ang nagdaan. Diyos talagang nagpagaling doon. Amen. Yung pera na yun, pinakinabangan ng sangbahayan ko, imbes na ipamigay ko sa mga pana na doktor. Sabi ko, salamat sa Diyos. Hindi lang sa ganung bagay, mga kapatid. Ang gusto ko lang ipakita, na yung mga ganung bagay sa alaala natin, pag naalala natin yung pagkilos ng Diyos, nare-refresh yung faith, lalong tumitibay yung faith. Wala man ginawa ang Diyos sa'yo last week, na ganung bagay, pero magbabalik yung kalakasan kasi nakikita mo kumilos yung Diyos sa'yo. Ngayon, hindi lang yung mataas na bagay ang titignan mong pagkilos ng Diyos. Pati yung pinakasimpleng mga bagay, ma-identify mo, Diyos talaga ang kumikilos. Ngayon, doon tayo gustong dalhin ng Diyos. Gustong dalhin tayo ng Diyos na kailangan makita natin na siya talaga ang kumikilos sa buhay natin. Ngayon, pag nakita natin, hilingin mo na ngayon na mag-manifest yung promise niya. Hilingin mo na. Ngayon, kung hindi mo pa kayang hilingin, itanong natin sa Diyos, ano pa yung kailangan kong ipanganak na karumihan? Kailangan kong ilabas. Kailangan may mamatay. Kailangan may mabulok. Hindi mo lang kasi ilalabas basta-basta. Kailangan patayin mo eh. Kailangan patayin mo yung nasa ng laman. Pagpatay na, hindi na babalik yan. Hindi mo na babalikan yan. Kailangan mabulok siya. So yun ang gusto ng Diyos sa atin. Ibigay yung lahat ng pangako niya. Kailangan matanggap natin. Hindi niya ibinigay ang pangako ito. O sige, ang tatanggapin mo lang yung gift of healing. Ikaw yung kayamanan ang para sa iyo. Ikaw yung karunungan. Hindi bawat isa pare-parehas na tatanggapin yun. At pakikinabangan ng mananampalataya yun. Kung doon sa langit, pakakainin tayo ng Diyos ng mga bunga ng ubas o mga prutas para maluwalhati siya, bago tayo pupunta, ipaparana sa atin ng Diyos yun.
na nandun tayo sa kalagayan na luluwalhatiin natin siya sa lahat ng oras kasi nandun ka sa comfort na kalagayan. Panatag ka. Walang kabagabagan sa isip na problema, walang kabagabagan sa puso, sa kalusugan. Lahat ng aspeto, aalisin ng Diyos ang kabagabagan, ang kabalisahan. Ibinigay niya ito para sa iglesia, mga kapatid. Hindi ito para sa labas. Sa atin ang pangakong ito. I-claim natin, panghawakan natin. Praise God. Nabanggit ulit si Hezekiah kanina. Sabi ni Hezekiah, claim niya yung ginawa niya nung nakaraan. Ngayon, i-claim natin yung ginawa natin sa nakaraan. Pagka-claim natin sa gawa natin sa nakaraan, i-claim din natin yung promise ng Diyos. Kung malinis yung puso mong claim yung pagkilis mo, paglakad mo sa harapan ng Diyos, na matuwid ka, i-claim mo yung promise ng Diyos. Pag hindi binigyan ng Diyos at alam mo yung puso mo, tanungin mo yung Diyos. At sigurado ako hindi gagawin ng Diyos na hindi niya ibibigay yan. Kung talagang lumakad ka sa harapan ng Diyos na may malinis na puso. Kung may pangangailangan ka, i-claim mo kaagad sa Diyos. Be certain, sabihin mo kaagad kung ano yung gusto mo. Para ano pa't sinabi niya? Magsihingi kayo. Call unto me. Ang daming binigay ng Diyos na pangako sa atin, mga kapatid. Hindi ito para sa mga tagalabas, para sa nasa iglesia ito. Itong pangako na ito. At ang sabi ng propeta, ito na lang ang hinihintay ng Diyos na mag-manifest sa iglesia. Ano yun? The works that I do, ye shall do also. Yun ang hinihintay niya. Para may padala niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit kaya yun ang hinihintay ng Diyos? Bakit yung gawa ng mga gawang ginawa ng Panginoong Hesus na kailangang gawin din natin, yun ang hinihintay na lang ng Diyos. Mga kapatid, pag nag-manifest kasi yun, nasa full manifestation ng Diyos sa iglesia. Amen. Ibig sabihin, naka-full submissive ang iglesia sa Diyos. Amen. Ibig sabihin, pinag-aarian ng Diyos ang kanyang iglesia. Nag-i-indwell ang Diyos sa kanyang iglesia. Kasi ang kanyang bugtong na anak, for in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. And He did everything. Ginawa lahat ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus yun. So, yun na lang ang hinihintay ng Diyos, sabi niya. But the problem is, the promise is lingering. Nandyan lang yan, lumulutang, sabi niya. Hindi makababa yung promise doon sa iglesia. Hindi niya maibaba, hindi niya maimanifest. Kailan magkaroon ng birth pain, alisin natin yung mga hadlang. Dito, sabi ng ating mensahero, itong church age na ito yung pinaka-worst, sabi niya. Dahil pinalabas nila mismo ang Panginoong Hesus. Pinalabas ng iglesia ang Panginoong Hesus. Ngayon, hindi makapag-manifest ang Diyos doon sa loob ng iglesia, ang Panginoong Hesus sa iglesia. Lumabas siya. Ngayon, tayong mga tinawag, tayo ngayon ang may pagkakataon, may privilege, may chance na dapuan ng mga promise na yan, na lumulutang lang. Kailangan i-claim natin yun. Para sa atin yun. Pag meron akong gustong puntahan noong binata ako, pagtatrabahuan ko yan, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, kung 3 araw yung pupuntahan kong, halimbawa may camping kami, o may mga activity kami, may mga laro, kung 3 araw akong wala, mag-iipon na ako ng damo pang 3 araw sa pagkain ng 2 kalabaw. Hindi ko pwedeng basta-basta iwan yan. Obligasyon ko yan. Pag ginawa mo yun, pag nakita ng tatay ko na nakaipon doon yung kung ilang sako, kasi ang isang kalabaw, isang sako, isang kainan. 2 beses yun sa maghapon. So, 4 sa isang araw. So, mag-iipon ako 12 sako. Pag nandun na yun, hindi makakatanggi yung tatay ko. Nandun yun yung kondisyon niya lagi. Pag aalis ka, pag nagpapatanim kayo at aalis ka bukas, kailangan matapos yung pinatatamnan mo.
Unang Diyos, ako yung ginagawa ng tatay ko na katiwala niya pagdating sa mga tanim. Ang ginagawa ko ngayon, para lang matapos yun, magdadagdag ako ng tao. Pipilitin kong tapusin yun para wala siyang maidahilan na hindi ako payagan na aalis sa aking pupuntahan. Ganun ang Diyos. Pag sinunod mo yung sinabi ng Diyos, pag nagpabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi niya ikakaila yung pangako niya. Yung banal na Espiritu, ibibigay niya. Ginawa mo eh. Sa mga pangako niya ngayon, ibibigay din niya lahat yan. Pero pag nag-miss ka, hindi mo tinapos, ginawa yung sinabi niya, don't expect na papayagan ka. Huwag kang mag-e-expect na bibigyan ka ng reward. Maaari ka pang pagalitan. Alam niyo mga kapatid, ganun ang naging gawain ko nung ako ay binata. Kaya kung minsan nagtatampo ako, bakit sa mga kapatid ko wala mang ganong kondisyon? Sa akin lang mga kapatid. Pero alam nyo, naranasan ko yung umalis na walang kondisyon at saka yung may kondisyon. Masarap yung aalis na iiwan mo na natapos yung kondisyon. Parang mas agresibo kang umalis. Mas natutuwa kang umalis. Kasi may eagerness ka eh. May pinagtrabahuan ka. Maglalaro ako alas 4 ng hapon o kaya alas 5. Gagapas na ako ng pagkain ng hayop niyan. Mga kapatid, kahit magkasugat-sugat, makarit yung daliri ko, itutuloy ko yung pagkukuha ng damo para lang mapuntahan ko yung gusto kong puntahan. Hindi magiging hadlang yung sugat. Kasi meron kong gustong makamit. Hindi magiging hadlang yung gawa ng sanlibutan o yung mga kayamanan o kung anumang karangyaan sa buhay para lang mapigilan yung paghangad natin na makita yung liwanag ng bugtong na anak. Kung mapilayan ka, balutin mo, dumiretso ka pa rin. Kung nasugatan ka, balutin mo, dumiretso ka pa rin. Mainit yung araw. Tanghaling tapat. Sabi ng tatay ko, tanghali pa! Sabi ng nanay ko, huwag kang pupunta. Pero pupunta ako, kukuha ako ng damo. Manggagapas ako ng damo para lang makaalis ako. Kung minsan, may trabaho tayo. Overtime, ang bilis ng punta natin sa overtime. Kasi mas mataas ang rate ng overtime kaysa normal hour. Pagdating sa gawain, mga kapatid, huwag nawang maging routine lang. Alam nyo kung minsan may mga nakikita ko, kaya lang. Sabi ko sa Diyos, ibigay mo sa kanila yung tamang unawa. Kasi naipapangaral naman. Dapat pagdating sa gawain, priority lagi yung gawain. Huwag niyong gagawing secondary. Unahin lagi, kung merong gawain at wala ka namang gagawin, na importante, halimbawa kung sa trabaho mga kapatid, hindi natin maiwasan kung minsan. Pero kung sa ibang bagay ka pupunta, i-compromise mo yung gawain, may problema. May problema yung ganun. Dapat una lagi yung gawain. Una lagi ang Diyos. Kung sinasabi natin na pangunahan tayo ng Diyos sa mga lakad natin, ganun din ang gawin natin sa Kanya. Huwag tayong mag-request lang ng mag-request. Kung makahingi tayo sa Diyos, parang may pinatago tayo na kayang-kaya natin gawing lahat yung hinihingi niya. Panginoon, magbabayad ako ng ganito, kailangan ko ng ganito, baka naman pwede kang mag-provide ng isang tao. Pupunta ako sa ganito, may mga documents akong papipirmahan, baka pwede mong ihanda yung tao. Mga kapatid, ang bilis mag-request. Pero paano naman sa side ng Diyos? Meron na ba tayong isinakripisyo para masunod din natin yung kalooban ng Diyos o yung sinabi ng Diyos? Meron na ba tayong pagtitiis o i-deny sa ating sarili para na masundan natin yung kalooban ng Diyos? Napakasimpleng logic ba tawag doon? Kung gusto mong bigyan ka, gumawa ka. Sabi nga ng mga nasa western country, kung hindi ka nagtrabaho, wala kang bayad. Saka ka lang babayaran kung magtrabaho ka.
Ang problema, ang kaisipan ng mga tao ngayon, katulad ng palakad dito sa Middle East. Alam nyo sa Middle East, magtrabaho ka at hindi, pumirma ka ng kontrata sa isang buwan, may sahod ka, buo yung sahod mo. Yun ang iniisip ng mga tao, ang mga nasa iglesia ngayon. Yun ang iniisip nila sa Diyos. Dahil ba't nagsisimba ka tuwing Friday? Nakikipag-share ka tuwing Thursday? Okay na, kompleto na yung sahod na tatanggapin mo. Pwede ka na mag-demand sa Diyos. Paano yung apat na araw? Anong ginawa mo sa apat na araw? Doon sa isang araw na lang, sa Huwebes na lang. Doon sa 12 oras, 3 oras o 4 na oras yung sharing. Anong ginawa mo doon sa 8 oras? Praise God. Dapat lagi nating isipin the reaction to an action. Kailangan may gagawin tayo para magkaroon ng reaction yung Diyos sa atin. Claim ka ng claim. Sabi nga sa sharing kagabi, ano ang ipaalala sa iyo ng Diyos? Kung hindi ka man nagbasa, Panginoon, ipaalala mo nga sa akin, ano ba yung sinabi niyo sa ganito? Paano ba yung pagsunod sa ganito? Hindi mo nga binasa yung message. Ang paalala, mga kapatid, ibabalik alaala, nakita mo na, natunghayan mo na, nabasa mo na, na-meet mo na, ipapaalala ulit sa iyo yun. That's right. Pero kung hindi mo pa nakita ni minsan, walang ipapaalala sa iyo ang Diyos. Search the scripture wherefore you think you have eternal life, sabi niya. Kung hindi ka naman nagsisearch, paano mo malalaman na meron kang eternal life? Kung hindi ka naman nakikipag-aralan, paano mo malalaman na meron kang eternal life? Nakikipag-aralan ka nga, yung kaisipan mo wala naman doon sa loob. Pagdating sa tanungan, sa salita ng Diyos, tahimik ka. Pero pagdating sa kwentuhan, napakalakas ng boses mo. That is not the Spirit of God. Amen. Hindi ganun ang kagustuhan ng Diyos. The interaction, sabi, mag-aralan kayo. Amen. Kung nalaman nyo na malapit na ang araw, malapit nang sumikat yung araw sa umaga. Ang mga hamog malapit nang umangat. Maliban na lang kung hindi ka hamog. Pero mga kapatid, nagsakripisyo tayo ng ilang taon. Marami sa atin. Taon-taon na ang pinagsakripisyo natin. Wawalain lang natin dahil sa isang kagustuhan nating personal o mga bagay na maaari nating ikarangya sa buhay o maaring sa kagalakan lang sa panandalian, katuwaan sa mga kasama sa mga nakakasalamuha sa labas. Doon lang natin wawalain yung ilang taon natin pagsasakripisyo. Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Kung ganun din lang ang plano nyo, huwag na kayong dumalo. Sayang lang. Hallelujah. Enjoy your life outside. Hindi yun ang hinahanap ng Diyos. Humihingi tayo ng kalinisan sa Diyos simula sa ating mga sarili. Huwag natin hintayin na ang lilinisin ng Diyos yung bilang natin. Hindi yun ang kagustuhan natin. Yung mga sarili natin, kailangan magkaroon ng birth pain sa ating mga sarili. Kung meron man tayong kailangang isakripisyo sa labas, tiisin natin yun. Lagi nating isipin, mas mahalaga yung Diyos. Amen. That's right. Amen. Mga kapatid, kung pagtitiis lang, pwede tayong iwan ng Panginoong Hesus. Ipinaalam sa kanya ni Moses at Elijah kung ano ang mangyayari sa kanya. Nung nagkita sila sa Mount of Transfiguration, nagliwanag ang Panginoong Hesus. Sabi sa Mark, sinabi sa kanya ni Moses and Elijah kung ano ang kanyang magiging gaganapin, kung ano magiging kahinatnan niya. Kaya siya umiyak at lumuha ng dugo dahil alam na niya, mahirap talaga. Pwede niya tayong iwan eh. Pwede niyang tanggihan yun. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, hindi niya ginawa. Pero tayo ngayon ang nakikipagmatigasan na parang kayang-kaya nating tiisin. Hindi yata ganun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Nasaan yung kailangang ipanganak natin yung mga mali? Kailangang ilabas natin. Kailangang alisin yung mga ganung bagay. Praise God. Tignan ninyo, mga kapatid.
Hindi, nung nangangaral si Moses, hindi niya pwedeng ipangaral yung time ni Noah. Nung nangaral ang Panginoong Hesus, hindi niya pwedeng ipangaral ang time ni Moses. Sa time natin, hindi mo pwedeng ipangaral ang batas sa time natin. Amen. Dumating ang Panginoong Hesus upang tubusin tayo sa batas. Inalis tayo doon sa batas dahil ang batas merong laging nakaatang na parusa. Inalis tayo ng Diyos doon. Nilagay tayo sa biyaya. Pag sinabing biyaya, parang napakaluwang yung pagkakataon mo na lumapit. That's right. Amen. Alam niyo mga kapatid, yung high priest, hirap na pumasok doon sa Holy of Holies. Mahirap nilang pinag-iingatan yun. Kunting bahid lang ng kasamaan, maaari siyang hilaing palabas. Pero ngayon, yung biyaya binuksan sa atin. Malayang pumasok ang bawat isa. Hindi tayo pinagbawalan ng Diyos. Niyayaya tayo ng Diyos. Hindi naman sinabi ng Diyos na kailangang makipagsamahan ka sa marami at pwede ka rin pumasok diyan. Hindi ganoon ang palatuntunan ng Diyos eh. Sabi nga ni John, kung hindi dala yung aral ni Kristo, huwag mong batiin, huwag mong papasukin. So there is total separation bago ka makapasok doon. Hindi pwedeng basta-basta na lang papasok. Praise God. Kaya lang sa pagpasok mga kapatid, kailangan magkaroon ng birth pain, kailangan may ipapanganak ka, kailangan may aalisin ka. Hindi laging yung gusto mo, yung sarili mo ang dala-dala mong pumasok doon. Iwan natin yung mga pansarili natin. Ang laging dala natin, yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang tanging makakapagdala sa atin doon sa biyayang ibinibigay ng Panginoong Hesus. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. So it's always by the Word. No man cometh unto the Father except by the Word. Hindi tayo makakalapit sa Diyos except by the Word. At hindi tayo maliligtas except by the Word. Wala tayong kaligtasan, mga kapatid. Ang problema, iniwan ng tao yung Word. Sa ating time, mga kapatid, merong dalawang nangyayari. Merong dalawang grupo, sabi ng ating mensahero. Ito yung denominational system at saka yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, laging itong pabalik sa kalooban ng Diyos. Ang denominational system, sabi niya, ito ay laging contrary sa salita ng Diyos. Pag sinabing denominational, ito ay pinapatakbo ng tao. Hindi ito ayon sa salita ng Diyos. So pag nagkaroon ng denomination, may organization. At lahat ng organization, sabi niya, it's dead. Pag may system na ayon sa tao, it will cause death. The only thing na makalapit ang tao sa Diyos, it's by the Word. Always by the Word. Ngayon, doon sa loob ng iglesia, ang dalawang ito naglalaban. Ang salita ng Diyos at yung sistema ng denominasyon. Katulad din naman doon sa sinapupunan ni Rebecca. Doon sa loob ng sinapupunan, merong dalawang nag-aaway. Yung isa spiritual, yung isa karnal. Nag-aaway lagi yan. Sabi ng Diyos, nakita niya doon sa sinapupunan palang, inibig na niya yung isang spiritual. At kinamuhian niya yung isa. Inibig niya si Jacob at kinamuhian niya si Esau. Dahil dito makikita mo yung dalawa. Itinipon niya ito sa mga
sa iglesia ngayon na merong spiritual at merong sistema ng tao, denominational. At ito ay laging nag-aaway. Hindi ito pwedeng magkasundo. Sabi ng ating mensahero, which side are you? Sabi. Which side are you? Alam nyo, yung spiritual, hindi bumibigay basta-basta. Tingnan nyo si Jacob. Mula doon sa sinapupunan, pinaglalaban na niya yung birthright niya. Meron na siyang revelation na yung birthright ay napakahalaga. Doon kasi ibibigay yung basbas sa panganay. So doon sa paglabas pa lang, pagsilaw doon sa liwanag, gusto niya mauna siya. But the carnal is more in number. Mas malakas ang carnal. Malakas humatak yan. Kung minsan mga kapatid, dadaan yung mga kaibigan ko sa bahay namin noon. Tara na! Sabi nyo. Isang grupo sila. Ako nandun ako sa harap ng bahay, nakatingin na lang. Dati ako yung nagyayaya. Nakita ko yung sitwasyon ko, sabi ko, ganun pala yung kalagayan ko dati, sabi ko. Dati ako yung nagyayaya. Pag hindi ako nagyayaya, walang gagalaw. Pag hindi ako pumunta, walang gagalaw. Pero nung pinaunawa ng Diyos, yung kanyang mga banal na salita, nakita ko ngayon. Ako yung dati. Yung sumisigaw na yun, na tayo na. Ako yung dati. Ganun ang naging takbo sa sanlibutan, mga kapatid. Laging malakas manghatak yung sa sanlibutan. Pero ang spiritual, hindi ito bumibigay basta-basta. Nung inunahan siya ni Esau na lumabas, hinawakan niya. Kasi unang na siyang lumabas, kaya lang malakas yung nasa loob. Una nang lumabas si Jacob eh. Kaya lang malakas si Esau talaga. Doon pa lang sa sinapupunan, malakas na siya. So binalik siya paloob. Hanggang sa paglabas, mga kapatid, naunahan siya, hawak-hawak niya yung paa ni Esau. Hindi bumibigay. Alam niya kasi yung pangako. Napakahalaga yung pangako na yun. Ang buhay na walang hanggan, napakahalaga. Hindi mo ito makukuha sa denominasyon, hindi mo ito makukuha sa prophet school o Bible school o theologians. Hindi doon makukuha, mga kapatid. Sa Diyos lang manggagaling yung eternal life. So pinanghawakan ni Esau yung kanyang paa. Kung hindi man naipakita hinawakan ni Jacob ang paa ni Esau. Kung hindi man naipakita ni Jacob na siya talaga yung una, doon sa paglabas, mga kapatid, kinuha niya sa pamamagitan lang ng isang platong pagkain. Mabait, maari si Esau. Matulungin, maari si Esau. Mapagmahal nga siya sa tatay niya eh. Pero wala siyang kaalaman doon sa birthright. Anong halaga nun? Kay Jacob, wala. Sa nanay lang niya siya kumikiling. Pero nakuha niya sa pamamagitan ng isang platong pagkain. So nung basbasan ni Jacob, ni Isaac, si Jacob, yun talaga ang kalooban ng Diyos. Hindi niya yun kinuha sa daya. Tama yun. Kasi doon pa lang sa una, natalian na yung kamay niya. At nung nakuha niya yung birthright, siya na talagang may karapatan. Tingnan ninyo, mga kapatid, kung paano kumilos yung Diyos. Yung balahibo ng hayop at yung balbon ng tao, hindi parehas ang texture niyan. Kung si Isaac, hinipo niya yung kamay ni Jacob. Mga kapatid, kung yung tupa, kahit na hindi mo ipakita, ipahawak mo, alam mo yung gaspang ng tupa, doon sa gaspang ng kambing, doon sa gaspang ng aso, sa gaspang ng pusa, at sa gaspang ng balahibo ng tao. Magkakaiba yan. Kung talagang paborito niya si Esau, ba't hindi niya natandaan yung gaspang ng kamay niya nung hinaplos niya? Yun ang kalooban ng Diyos eh. Kasi nandun na yung birthright. Hindi na niya inagaw yun. Yun na talaga yun. Kaya, nung binasbasan siya ni Isaac, hindi niya nakuha sa pandaraya. Ibinigay talaga ng Diyos sa kanya.
Parang si Eli, hindi na niya nakikita kung ano ang nangyayari. Si Isaac, binasbasan niya. Sinabi na ng Diyos na basbasan niya, kaya binasbasan niya. Kasi mga kapatid, kahit na bunutan mo pa ng ilang balahibo yung tupa, pag hinaplos mo yan, magkaiba. Kulot ang balahibo ng tao kumpara sa tupa o anuman ang pinambalot ni Jacob. Praise God. So doon pala makikita na yung kahalagaan ng isang birthright. At doon makikita kung paanong pinaglalaban ng espiritual ang kanyang sarili, ang kanyang kapanganakan. Praise God. Sa ganung bagay mga kapatid, nakita natin yung paglalaban ng, sabi nga, ng Bible, dalawang bansa. Isang spiritual at isang natural. Ngayon tayo ipinakikipaglaban din natin yung eternal na buhay natin. Yung pangako ng Diyos sa atin. Kung hindi natin ito ipakikipaglaban, nandun tayo ngayon. Wala tayo dito. Ang hatak ng sanlibutan nandyan. Nagpapasalamat nga ako sa Diyos mga kapatid. Kagabi pa, sabi ko, nawa, walang tawag. Kasi mga kapatid, nagkaroon ng biglaang pagbibisita ng isang mataas na opisyal. Ang iniisip ko pala noon, tawagan na si Brother Boy nung Monday pa. Kasi Tuesday, nagbigay na sila Monday, nagbigay na sila ng notice na baka dumating ng Tuesday. So, iniisip ko, pag dumating ng Tuesday, minimum, Friday ng gabi. Yung tapos ng trabaho. So, sabi ko sa Diyos, sige maya-maya, sabi ko. Kasi nahiya akong tatawag ng bandang alas 7 o alas 8, baka nagpapahinga, sabi ko. Pag alas 8 naman, baka magpipray na, baka hindi ako. After 8:30, pagdating ng 8:45, inisip ko naman, baka natulog na yun, maagang magigising bukas. So, hindi ko natawagan mga kapatid. Pagdating ko sa trabaho, kinaumagahan, sabi nila, cancel. So sabi ko, praise God, cancel. At kahapon mga kapatid, biglaan na naman, binigyan na yung final na meron, sabi nila. Pero ang malaking pasasalamat ko sa Diyos, sa Sabado daw, yung mga advance team, yung mga security na dapat na ipagdadrive ko, doon sa iba binigay. So, sabi ko, praise God, hindi ko na kailangan tawagan si Brother Boy. Ito ang kalooban ng Diyos, sabi ko. So, salamat sa Diyos. Dahil yung desire ng puso, mga kapatid, alam niyo, sabi ko, minsan lang sa isang linggo, sabi ko. Yung Thursday, hirap pa. Kahapon, mga kapatid, hindi ko nga alam kung paano kung harurutin yung sasakyan makaabot lang sa sharing. Kasi sa Ritz-Carlton pa ako naghatid. Nagdalawang balik ako kasi sundo at hatid sundo. So, hinahabol ko talaga. Sabi ko, nawa, makarating ako ng maaga. At salamat sa Diyos dahil tinugon niya yung mga ganong kahilingan. Alam niyo kung minsan, napakahalagang isama natin sa prayer yung mga namiminuno sa atin. Ang nakita ko doon sa aming supervisor, pagdating ng Sabado, Thursday ng hapon at Friday, last option niya ako. Yun ang nakita ko sa kanya. Pag walang-wala na talaga siyang mautusan o ibang available na driver, doon lang niya ako sasabihan. At kung minsan nahihiya ako kasi parang nakikiusap pa siya na sabi ko, salamat sa Diyos, sabi ko. Kasi sinabi ko na sa kanya nung una pa, pag Thursday kasi may Bible study kami na. Pag Friday naman, may church service, sabi ko sa kanya. Baka pwedeng sila na lang, sabi ko, yung overtime sa kanila na lang. Kaya alam na niya, unless na talagang walang-wala na siyang ibang matatawagan, kung minsan sabi niya, pasensya ka na, wala na talaga. Kaya sabi ko, salamat pa rin sa Diyos, sabi ko, kasi at least nakita niya yun, alam niya yung ganong bagay, ina-anticipate na niya. Maging yung mga kasama ko, alam na rin nila. So, salamat sa Diyos, sabi ko. So, mahirap, Kailangan makipaglaban tayo sa sanlibutan, sa sistema ng sanlibutan. Kailangan, kung minsan napapasama tayo, pero alam ng Diyos, hindi yun yung desire natin .
Hindi natin desire yun. Katulad nung iftar nila, mga kapatid, compulsory magkukontribute kami para sa iftar. At hindi biro yung kukontribute. Pero sabi nila sa akin, tara na! Sabi ko, Thursday. Sa inyo na lang. Sabi ko, paano yung contribution mo? Sabi nila, kainin mo na lang yung contribution ko. Sabi ko, okay na sa akin to, sabi ko sa kanila. Kasi anong mapapala mo doon? Mabubusog ka nga. Kung minsan nga, nagda-drive ka, iniisip mo yung sharing dito. Doon pa kaya? Anong meron ka kung nagpunta ka doon? Tapos, hindi mo man inisip yung gawain? Kasi pag ako nagpunta doon, mga kapatid, pinakamababa yung alas 11 na uwian. Buti kung masabi nilang alas 7 o alas 8, pwede nang umalis. Hindi eh. Doon pa lang magsisimula sa alas 7. So, asan na? Ang tagal mong hinintay yung Thursday. Praise God. Kaya lang sabi ko nga, kung minsan, merong pagkakataon na hindi tayo makaiwas dahil sa mga namiminuno sa atin. Pero alam ng Diyos yung puso natin eh. Pero kung lagi-lagi na lang sa ibang mga pagkakataon, hindi na normal yun, mga kapatid. I believe hindi ganun yung normal na pinili ng Diyos. Praise God. So, ang iglesia, kailangan magkaroon ng panganganak. Merong panganganak na ang kailangang ipanganak natin ay ang binhi ng Diyos. Kailangang ipanganak natin yung salita ng Diyos. Hindi para mawala yung salita ng Diyos, kundi para makita sa atin yung bunga. Kailangan magkaroon ng bunga. Bunga ang bawat ligtas. Kailangan makita yung bunga sa kanya. Kasi sa isang binhi, mga kapatid, pag itinanim mo ang isang binhi, hindi mo masasabi na ang binhi na ito ay tutubo ng hindi masisira yung original na binhi. The original seed. The original seed, kailangan mabulok ito. Kailangan matunaw, maagnas, dahil doon manggagaling yung bagong buhay na lalabas. Sa isang binhi ng trigo, pag tinanim mo yung trigo, kailangan may mamatay. Kailangan mamatay yung gawa ng sanlibutan. Kailangan mamatay yung lumang pagkatao natin. Kailangan mamatay yung mga kagustuhan natin upang lumabas yung buhay. Kung tayo ay may binhi, tingnan ninyo yung mga butil. Madaling tingnan yung butil, yung buto ng sitaw. Yun ang isang pinakamadaling tingnan. Pag biniyak mo yung sitaw, meron kang makikitang 2 dahon na maliliit sa gitna ng buto ng sitaw. So yun yung tutubo. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay sa ating mga puso. Kaya lang hindi ka agad tumubo nung lumabas tayo sa sanlibutan. Kailangan magkaroon ng pagdidilig. Kailangan madiligan yung binhi na yon. Ngayon, pag nadiligan yung binhi na yon, yung bumabalot sa binhi na yon, kailangan mamatay, kailangan maagnas. Kailangan malusaw, kailangan mabulok. Upang sa ganun, yung tunay na buhay makalabas. Ang isang Kristiyano, kailangan ganun ang mangyari sa bawat isa sa atin. Yung unang buhay natin, kailangan mamatay yun. Kasi yun ang gustong alisin ng Diyos. Kaya nagkaroon ng kapanganakang muli. Amen. Hindi na tayo kailangang ipanganak muli kung hindi kailangang alisin yun. Ipapanganak tayong muli, mamamatay yung lumang pagkatao. At lalabas yung bagong pagkatao natin. Doon tayo gustong dalhin ng Diyos. Gusto tayong ibalik doon sa original na kalagayan na kung saan walang kamatayan. Ngayon, dahil bumagsak na ang laman na ito, sira na ang laman na ito, ito ay sabi, pest house. Kailangan ngayon ng pagbabago. Kung natanggal na yung mga lumang gawa natin, yung mga makamundong gawa natin, ang katawan na ito, ready na para baguhin ng Diyos. Kaya lang, kalakip yung pananampalataya, mga kapatid. Pwede kang mamuhay na maging mabait, walang bisyo, malumanay manalita, pero kung mali naman ang pananampalataya, wala ring silbi.
kailangan magkalakip ang pananampalataya at yung buhay. Sabi ni Paul, ipapakita ko ang pananampalataya ko sa pamagitan ng aking mga gawa. So ang gawa ang magpapatunay kung anong pananampalataya meron ang isang Kristiyano. Pwedeng magbalot ng tupa ang iba, pero may mahahayag din yan, mga kapatid. Pero sa tunay na pinili ng Diyos, normal na lumalabas yung wool. Kahit hindi siya kailangang mag-manufacture. Yung normal yung oil sa kanyang katawan. Hindi niya kailangang lumublob doon sa langis para maging malangisan yung katawan niya. Normal na nag-e-extract ng oil yung katawan niya. Kaya laging madulas, laging makintab, laging malinis. At ang lagi niyang pagkain, nabanggit ulit kagabi, kumakain ito ng mga binhi. Seed ang kinakain ng dove. Hindi ito kumakain ng meat. Ang talagang pagkain ng dove, seed. At kung tayo ay talagang bahagi ng Panginoong Hesus, bahagi ng salita ng Diyos, bahagi tayo doon pa sa pasimula, ang hahangarin din nating pagkain ay ang binhi, ang seed, ang salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Magiging dependent tayo ngayon sa ating Ama. Magkakaroon ng comfort ang bawat isa. Hindi dahil sa pagkain natural, kundi sa pagkain spiritual. Seek ye first, mga kapatid. Titingnan natin, napakasimple, ano? Seek ye first, parang dali-dali. Sa Pentecostal sa Pilipinas, lagi kong nakikita nakasulat yun sa mga dingding. Seek ye first the kingdom of God. Laging yun ang nakikita ko sa mga Pentecostal. Pero bakit hindi nila masik? Because they were blinded by the God of this evil world. Now we have the chance, mga kapatid, tayo nung nabigyan ng chance, nakita natin yung tunay na kahulugan ng seek ye first na yun. Amen. Nakita natin yung kahulugan ng John 3:16 na yun. Sa kanila, hindi nila kita. Tayo may privilege, tayo nakita natin. Ganapin na natin. Sumunod na tayo, mga kapatid. Sa kanila, hindi na talaga nila makita maliban na pagbuksan ng Diyos. Kasi binulag sila ng masamang sanlibutan na ito. Diyos ng masamang sanlibutan. Huwag na tayong makilublub pa doon sa putikan. Inilalabas tayo ng Diyos mula doon sa putikan. Inilalabas tayo ng Diyos mula doon sa ilalim ng lupa. Katulad ng isang binhi. Na kung nabiyak man kung merong mangbinhi doon sa ilalim ng lupa, mga kapatid, at ito ay isang semento, pag nagkaroon ng biyak yan at nadiligan yung binhi, magsisikap na lalabas yan. Kung nakalabas na tayo, kung ipinakita na sa atin ng Diyos yung daan palabas, doon sa biyak ng semento na yon, hindi ba tayo lalabas? Gagawin ba natin, nagsimula tayong tumumo, paikot-ikot tayo pababa ulit? Hindi ganun ang nature ng binhi. Hindi ganun ang nature ng Kristiyano. Ang nature ng Kristiyano, ang pinili ng Diyos, laging pataas. Walang horizontal, walang vertical, walang pababa. Laging pataas, mga kapatid. Lagi nating tandaan. Ang ini-aim natin, mamit ang Panginoong Hesus sa alapaap. Hindi natin siya gustong imit sa ilalim. Galing na siya doon, tapos na yung ministry niya doon. Hindi natin siya mamimit doon. Iba ang mamimit nyo kung pupunta kayo doon sa kailaliman. Si Satanas. Yung matandang dragon, yung matandang ahas, yung propeta, yun ang makikita nyo doon. Yung mga likong propeta. Pero pag umangat kayo, iisa lang ang liwanag na makikita natin. Ang liwanag ng bugtong na anak, galing sa kanyang ama. Praise God. Yun ang pakaasamin natin, mga kapatid. Ngayon, yung birth pain, pilitin nating ilabas. Pilitin nating alisin. Yung binhi, patubuin natin, hayaan nating mamatay yung lumang pagkatao. Upang yung bagong buhay ay makalabas, mga kapatid. Huwag nating panghinayangan. Maaring maraming na ibibigay yung kaibigan natin dahil sa pakikisama natin. Kung magdudulot naman ng kamatayan, ang kapalit doon sa mga bagay na ibinibigay, iwan nyo. Mas maganda, mas malaki, mas marami ang ibibigay ng Diyos sa atin. Patikim pa lang dito sa lupa, mga kapatid. Patikim pa lang yan. Dahil sinabi ni Paul, hindi pa pumasok sa isip o sa puso ng tao kung gaano kaganda ang inihanda ng Diyos para sa mga nagsisiibig sa Kanya. Yun ang asamin natin. Kung inaasam na nga natin yung, alam niyo, mga kapatid,
Nasa puso na natin, nasa isipan na natin kung gaano kasarap yung kilawin. Asam na asam natin yun. Biruin nyo sandaling usapan, lumalabas yung usapang kilawin dahil masarap siya. Gaano pa kayo yung kaharian ng Diyos na pinangako niya sa atin? Hindi ba mas masarap yon? Kung gaano tayo naghahangad sa mga material ng mga pagkain, mas hangarin natin yung pangako ng Diyos. Hindi ba masarap yung sabi niya, yung streets, gold? Mga kapatid, mas masarap doon. Doon, hindi na natin kailangang magpuyat. Hindi na natin kailangang magtrabaho o gigising ng maagang maaga. Hindi na natin kailangang magkakalayo sa mga mahal natin sa buhay. Walang kamatayan. Higit sa lahat, walang kasalanan doon. Yun ang naisin natin. Mga kapatid, pag pumupunta tayo dito, iniisip ka agad natin, doon panatag ako. Dahil wala kang makikitang sanlibutan. Literal pa lang ito, mga kapatid. Napakaliit lang ito, mga kapatid. Dito pa lang yun. Kung minsan may pagsasalusaluhan tayo, gusto natin naka-intact lagi. Ayaw nating lingunin yung nasa paligid natin. Sa ganung kalagayan, parang comfort na tayo. Mas comfort tayo doon. Sa inihanda ng Diyos sa atin. Ngayon, mga kapatid, hindi lang kasi tayo ang naghahanda eh. Naghahanda rin ang buong mundo. Ang mundo, ang earth, naghahanda rin. Magkakaroon din ng birth pain ang earth. Magkakaroon din ng birth pain ang heaven. Sabi ng Bible, new heaven and new earth. So, kailan mawala yung luma para lumabas yung bago. Pinaghahandaan tayo ng Diyos ng napakagandang kalalagyan, mga kapatid. Hangarin natin lagi yun. Lagi nating isipin, huwag tayo titingin sa katabi natin. Ang unang tingnan natin yung sarili natin. Kailangan may mabulok, kailangan may malusaw, kailangan may matapyas sa atin. At ang mga bagay na yun ay yung mga magagawang makasanlibutan. Lust of the flesh. I-deny natin yung sarili natin. Yun ang gusto ng Diyos. I-deny natin yung sarili natin. Lean not unto our own understanding. Sa Kanya tayo umasa. Sa Kanya natin ibigay yung buong buhay natin. Sa Kanya natin ipaubaya ang lahat. Kung meron man tayong hindi mga naunawaan, sa Kanya pa rin tayo lalapit. Siya lang po pwedeng magpaunawa. Siya lang tanging po pwedeng magbigay ng kalakasan sa atin. Kung mahina tayo isang bagay, humingi tayo ng kalakasan sa Kanya. Kung may kakulangan tayo, humingi tayo ng kapunuan sa Kanya. But make sure sa paghingi mo, may malinis kang puso, sabi nga ng ating kapatid kagabi. Tuwing lalapit tayo sa Diyos, panatilin natin yung malinis na puso. Lagi rin nating isipin, anytime may pangangailangan tayo sa Diyos. Para sa ganon, anytime, panatilihin mong malinis yung puso mo. Huwag mong isipin, next week pa ako mangangailangan sa Diyos. Next week na lang ako maglilinis ng puso. Hindi. Isipin mo lagi, maya't maya lang may kailangan ako sa Diyos. Para yung puso mo lagi mong linisin. Laging malinis. Ano mang oras na humingi ka, maya't maya lang, Panginoon, tulungan mo naman ako sa ganitong bagay, hindi ko kaya. Panginoon, gabayan mo naman ako sa pupuntahan ko, hindi ko alam. Panginoon, tulungan mo ako, hindi ko kayang buhatin ito. Hindi ko kayang gawin ang mga bagay na ito. Anytime, isipin natin, kailangan natin yung Diyos. Sabi ng ating kapatid, kahit pupunta sa CR, alam niyo mga kapatid, pag nagdadrive ako, sabi ko, yung sasakyan na ito, ayaw kong magkaroon ng damage. Ako yung may hawak ng manibela, ako yung may control ng preno, mga silinyador. Ako ang may control sa sasakyan. At kung gusto kong ibangga ang sasakyan na ito, walang magagawa yung sasakyan. Susunod lang siya kung saan ko siya ibabaling. Wala siyang kakayahan na pigilan ako. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, sana gawin mo akong katulad ng isang sasakyan. At ikaw ang umupo doon sa upuan ng driver. Hawakan mo yung manibela, Panginoon. Alam niyo mga kapatid, pag nagdadrive ako, ganun yung iniisip ko. Sana ganun ang gawin sa akin ng Diyos. Siya lagi yung humahawak. Lagi, anytime. Sabi ko sa Panginoon,
Kung gusto akong dalhin ng Diyos sa kaliwa, kakaliwa ako. Kung gusto ako sa kanan, kakanan ako. Kung gusto ako diretso, diretso ako. Wala tayong kakayahan na gawin yung gusto natin. Yun ang i-desire natin. Kasi sabi ko, napakagandang bagay. Pag umalis yung driver, wala nang silbi yung sasakyan. Kahit na napakagandang sasakyan yan, pag walang humawak na driver, walang silbi yung sasakyan. Gagana lang yan kung gagamitin. Kung iniwan tayo ng Diyos, wala tayong pakinabang, mga kapatid. Lagi nating isipin, pag nasa atin ang Diyos, may kapanatagan, may kaligtasan, may buhay na walang hanggan. Praise God! Pakaasamin natin ang mga bagay na yun. At mga kapatid, ang Diyos ang magpala sa ating lahat. Kung meron man akong nabanggit na hindi kalooban ng Diyos, patawarin ako ng Diyos. At kung meron man kayong nakita na hindi ayon sa salita ng Diyos, bumalik kayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. At ipanapaubaya natin ang lahat sa Diyos. Maaari ba tayong magsitayo at magpasalamat sa Diyos, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Praise to you, O God. Glory to you. Hallelujah. Maraming salamat o dakila naming Diyos sa mga nagdaang oras, O Ama. Tunay, Panginoong Diyos, na ipinapaubaya namin sa iyo ang aming buhay. Muli kaming magkakahiwa-hiwalay, O Lord God. Panghawakan mo ang bawat isa sa amin, O Ama. Ikaw ang magmaneuver sa buhay namin, O Panginoong Diyos. Ikaw ang mag-direct sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, O Lord God. At ang bawat isa na nakapakinig ng iyong banal na salita, pagpalain mo. At kung hindi man naunawaan ng lubusan, Panginoong Diyos, ipagkaloob mo, O Ama, ang lubos na kaunawaan sa iyong mga pangako, O Lord God. At ganun din, Panginoong Diyos, kung meron man akong mga nagbanggit na hindi kalugod-lugod sa iyo, O Lord God, o hindi ayon sa iyong mga banal na salita, burahin mo sa kanilang mga isipan, O Ama, at lagi mo silang ibalik sa iyong mga banal na salita. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, O God. Panatilihin mo yung mapagpakumbabang puso at pagsunod sa iyong mga banal na salita, O Lord God. Maraming salamat, O Ama. Ito po, Ama, ang aming samot dalangin sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen.